Sa Lunes na po ang eleksyon 2025, buo na ba ang inyong listahan para sa mga iboboto niyong kandidato? Magkakaiba man sila ng katangian, magkakaiba ng plataforma, pero desisyon pa rin natin bilang mamamayan kung sino ang ating pipiliin. Ano nga ba ang hinahanap nyo sa mga nanliligaw na kandidato? Narito ang report. Tad-tad na mga poster, sa bakod, sa gate, pati sa mga poste at maging kawad ng kuryente. Kahit sa bawal na lugar, sige lang, basta't makapang-akit ng mga botante. Bukod dyan, marami pang iba't ibang gimmick para makapagpakilala at makapanligaw ng boto ang mga kandidato. Yung mga kandidato, tila ang kanilang pag-akit sa mga botante, sumasayaw na lang, halimbawa, o kumakanta. So yung mga pangangampanya, it becomes an entertainment, no? Parang showbiz type entertainment. Ang ating halalan kasi hindi masyadong issue-centric, no? Na nasa inaiisang tabi yung halimbawa, yung national issue. Isa kasi sa mga nakikitang dahilan ng ilang election watchdogs kung paano nananalo ang mga kandidato. Name recall. Iba't iba ang factors para manalo ang isang tao or isang personalidad. Pero lagi importante na magpakilala ang isang tao. Either artista, influencer, or parte sila ng isang political family na matagal na sa politika at eleksyon sa Pilipinas. Ang daming recycling sa ating halalan. Yung mga pangalan ng mga liderato natin at ng mga kandidato, palagi na lang nare-recycle. Bakit pare-pareho na lang ang mga taong tumatakbo? Ngayong eleksyon, ano ba ang hinahanap ng mga botante sa mga kandidato? Hinahanap ko po sa isang kandidato yung matino, tapat at may paninindigan. Yung mapagkakatiwalaan po sana natin at yung totoo sa mga sinasabi niya po, hindi lang po sabi-sabi, dapat ginagawa din po. Yung sinusunod niya yung mga plataforma niya, yung may isang salita. Kailangan yung maayos na politiko. Walang kurakot. Yung nakikinig po sa hininakit ng mga kababayan po. Unang-una po yung character. Siyempre po yung past, yung background po ng mga educational, yung ganun po. Yung nasa magandang serbisyo, yung nakikita nating magandang performance niya. At saka hindi yung maraming publicity. May tip din ang ilan para sa mga kapwa-botante. Dapat po hindi lang tayo makinig sa mabubulaklak na salita po. Huwag tayong sa mga nakikita lang na agad-agad naniniwala, di ba? Siyempre, dapat alamin pa rin natin na may nagagawa talaga sila. Meron ding mensahe ng sana sa eleksyon 2025. Sana, yung mga pangako nilang binibitawan nila habang sila'y nangangampanya, sana to pa rin naman nila. Para sa election watchdog, ano nga ba sana ang hinahanap natin sa mga iboboto? Ang dapat tignan talaga ay kung ano yung programa o plataforma ng kandidato niya, lalo na sa mga problema nating kinakaharap sa pang-araw-araw. Sa pagpili ng kandidato sa isang posisyon, kailangan maging mapanuri ang ating mga botante, alamin yung background, alamin yung kakayanan ng kandidato, at angkop ba yung kaalaman ng kandidato dun sa posisyon na tinatakbuhan. Tayo ay maging mapanuri. Huwag na lang personalidad ang tignan natin. Tignan natin kung ang kandidato at tayo ay makadiyos, matapat, matulungin, masipag, makabayan at mapanuri. At magalang. Magkakaiba man tayo ng hinahanap sa mga kandidato, hindi man pare-pareho ang mga suliranin na nais nating unahin ng mga nakaupo sa pwesto. Sa huli, ang mga pipili nating kandidato dapat para sa bayan, dapat tama at dapat totoo. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.